Hello, what's up mga kaps? At nandito na naman po muli ang inyong abang lingkod. Dito nga po pala si Ingo News Commentaries. Muli pong maghahatid sa inyo ng isa na namang komentaryo. Opo, regarding po sa mga nangyayari po dito sa ating bansa. So for today's vlog nga pala mga kaps ay pag-uusapan natin ang naging interview ni Boss RDR dito sa ating magiting na senador. Walang iba kundi si Senador Marcoleta lamang naman. Alright! So, ayan, kahapon po ito, actually kagabi ko lang ito napanood at ngayon lang ho tayo nakagawa ng reaction video regarding dito. At surprisingly, ako po ay talagang masasabi nating na-amaze ako dito sa pagiging magiting ng ating butihing senador. At palakpakan naman dyan oh! Yan! Isa pa! Ayan! So, marami silang napag-usapan sa sa interview na to ni Boss RDR at marami po tayong matututunan and at the same time makikita po natin kung ano nga ba ang posisyon ni Senador Marcoleta regarding dito sa mga issues na ito na ipinapakulaban sa kanya. Pero kung bago pa lamang po kayo dito sa channel na ito at nadaanan po kayo or nadapuan po kayo ng video na ito, huwag niyo po sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at isama niyo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga komentaryo na dito lamang po natin pinapalabas sa ating YouTube channel dito sa Ingo News Commentaries. Alright! And then, sa mga naghahanap po dyan ng mga inspiring na mga inspirational songs, wag niyo hong kalilimutan na bisitahin po ang ating mga playlist. Nandyan po sa ating channel, kayo na pong bahalang pumili ng mga kanta na gusto niyo pong patugtugin at hangad po namin na kayo po ay kahit papaano ay mabless and at the same time ay mabawasan po ang inyong mga kinakargang mga problema sa mga oras at mga araw na ito. Okay? So, yun nga. Ito po ay unfiltered. Wala po tayong edit-edit dito na na ginagawa. Kung ano po yung mga sinasabi ko ay hindi na ho natin yan ine-edit at di bali na magkabulol-bulol tayo dito sa pagsasalita rito. Walang problema yan kahit magkabulol-bulol na. Ganon din naman yan eh. Kasi ang hinahanap ng tao eh hindi mga edited na scripts. Ang gusto nila yung mga totoong tao. Alright, kasama tayo dyan. So, ito, panonoorin natin ito at bibigyan natin ito ng reaction. At kayo din po ay magkomento ng inyong mga opinion regarding ho dito sa pinag-usapan nila Boss RDR at Senator Rodante Marcoleta. So, yun po. At shoutout nga pala sa ating mga caps na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel. Ayan po, nandyan po. Yan. Yan po yung mga nag-comment po sa ating last videos. Shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po mababanggit ang inyong mga pangalan. Ang importante po ay maipakita ho namin kayo sa ating screen. Yan, palakpakan sa mga supporters natin. Maraming salamat po. So simulan na ho natin at actually hindi naman niya pinipinpoint dito si Senador Pinky at ito ay mga pahaging lang pero kung unawain mo malaman to, boss. Kumagyasa baga hindi ka mauumay dito. Diba? Sana po ay suportahan niyo po. Thank you. At maraming salamat. Senador, tinatawag po kayo ngayon ng marami na senador. Pinamimigay nyo na raw ho ang ibang teritoryo ng Pilipinas. Gawa-gawa nila yon RDR. Kahit kailan hindi ko sinabing may ipamimigay tayong parte ng ating teritoryo. Pero may gumawang isang senador dyan na wag na nating banggitin ang pangalan. Sa kanya lahat nagmula ito. Nakapag-deliver ako ng privilege speech ng dahil lamang doon. Kinuwento ko kung paano niya in-splice
ang isang video na kanyang ginawa upang ipakita niya, di umano, na ako ay nagsusurrender ng isang parte ng ating teritoryo. Kailanman, RDR, hindi ko inisip yun. So bakit nyo ho nabanggit yung tungkol doon sa West Philippine Sea at sa teritoryo? Ano ba ang katotohanan dito? Ang katotohanan dito, pinag-uusapan lang natin yung karagatan na saganang atin na gusto nating tawagin na West Philippine Sea. Kaya lang, merong isang administrative order noon pang 2012 na kung saan ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng NAMRIA, katulong ang Department of Foreign Affairs, kailangan ay gawin ang mga tuntunin, mag-submit ng mapa ng Pilipinas kasama ang West Philippine Sea. At lahat ng mapa ito at mga charts na kailangan, i-deposit sa opisina ng United Nations. So, ibig sabihin, ang kumikilala na ito ay West Philippine Sea lang ay tayo, hindi ito kinikilala ng ibang bansa? Sa ngayon, tayo lang kasi isinabatas natin ito eh. Ako naman, RDR, gusto ko naman ito'y maging opisyal at tawagin ng West Philippine Sea at mangyayari lamang yan kapag yung mga hakbangin na hinihingi ng United Nations ay gawin natin. So, ibig sabihin, ang tanging hangad ninyo, gawin itong opisyal. Yun ang punto ninyo. Yun ang punto ko. Kasi kahit sinasabi mong West Philippine Sea, tayo lang ang nagkakaalaman, tubig yun na kinapapalooban ng maraming mga transaction na international. Yung maritime navigation, mga ganyan, yung overflight. Kasi kasama siya sa South China Sea. So mabuti ka ako, ang gawin natin, opisyal sanang ma-drawing yung mapa ng West Philippine Sea. Ibig sabihin, hindi opisyal yung drawing o walang drawing ng West Philippine Sea na kinikilala ng ibang bansa? Wala pa. Hindi pa kilala ang West Philippine Sea. Yun ang tinatrabaho ninyo? Yun ang aking isinusulong sapagkat yun naman batas ang nagsabi. 14 na taon nang nakararaan. Kaya nga, pinatatawag ko sana yung NAMRIA. Bakit hanggang ngayon, yung mandato ng batas na ipinagagawa sa'yo, kasama pa ang ilang ahensya ng gobyerno, lalo lang ng DFA, bakit hindi nyo pa na-drawing? Kasi nga, hindi pa ninyo ginagawa yung mga hakbang para sa ganon ay magawa nga natin yung layunin ng batas. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon, mga nakupong senador, mga politiko? Anong ginawa nila? Kaya nga ako na lang nagtatanong ngayon, 14 na taon nang nakararaan. Kung maalala mo, 1953, doon sa ating Eastern Seaboard, sa silangan bahagi ng ating bansa. Tingnan mo sa mapa ng mundo ng mga karagatan, nandun yung Philippine Sea. 1953 pa yon. Bawat dekada nagre-review. Meron na namang 2002. Nandun na naman yung ating Philippine Sea. Philippine Sea. Opisyal yun, nakadrawing. Opisyal yun. Yun. At kapag ka yun ay kinilala at nakasulat sa mapa ng mundo ng mga karagatan, makikita mo meron siyang chart. At yung chart na yon, meron siyang coordinates. Kasi kung wala kang chart na merong coordinates, hindi matatala yun. Ngayon, ang tanong ko, kung nagawa natin in 1953, ba't hindi natin magawa na mag-drawing uli sa western side ng ating bansa at tatawagin naman nating West Philippine Sea? Pagkatapos tatawagin akong senador, inilalabang ko lang ang opisyal na pangalan ng West Philippine Sea na dapat nating gamitin para kilalanin tayo ng mundo. Hindi lang China, buong mundo ang kikilala sa atin. Uy, naman pala eh. Bakit tinututulan nyo yung mga sinasabi ni Senador Marcoleta na pinararatangan nyo pa na Chinador? Naman pala yung ano niya, yung purpose niya kung bakit kinakailangan gawin yung isang bagay na sa paraan na legal. Yung tipong i-recognize talaga ng buong mundo, di ba? Tapos paparatangan nyo yung tao na Chinador. Hindi kasi porke against doon sa mga opinion ninyo, kumakampi na sa kabila. Hindi ho yun ganun. Masyado nyo kasing masyado nyong dinadamdam yung sinasabi ng tao. Bakit? Natatakot kayo, magagawan ka ng credit? Natatakot kayo na mas kilalanin yung opinion ng senador na to kesa sa mga opinion ninyo? Di ba? Natatakot kayo na mas sumikat itong mama na to kesa sa inyo? Yan ang katotohanan doon. Takot kayo na maungusan ng mama na to.
Di ba? Pag kasi nampal ka talaga ng katotohanan, ano, hindi hindi ka lang mapapatagilid yung mukha mo eh. Sigurado iikot talaga 360 degrees pa. Diba mga chong? Tingnan mo sa pahayag ni Senador Marcoleta, hindi siya naggagaling-galingan dito. Makikita mo talaga na talagang may punto siya. Kumbaga punto de vista, ika nga. Pero itong mga taga-akusa na to, nakakala mo mga inagawan ng candy, takot na takot pagka itong mama na to ang nagsasalita kasi maagawan sila ng credit. Gusto yata nila sambahin sila ng tao eh. Di ba? So, dahil takot na takot kayo na maagawan kayo ng credit, dinidiscredit nyo itong mama na to. Masyado kayong halata mga boss. Huwag ganun. Gaya nga na sinabi ko, talo nyo pa yung inagawan ng candy mga boss. Tara, tuloy pa natin. Ibig sabihin, all these years, wala tayong, kumbaga sa sasakyan, wala tayong ORCR, kumbaga sa bahay, wala tayong titulo. Dapat opisyal na kinikilala din ng buong mundo na opisyal yun nasa atin. Sa pamamagitan po ng effort ninyo at kung magkakaroon ho ng pagkakaisa, sa palagay nyo ho ba, maiu-opisyal natin yan? Bakit naman hindi? Kung pagtutulong-tulungan natin. Baka sakaling ang problema nila, budget. Hindi natin alam eh. Meron ding problema kung pag-uusapan ay yung mga legal obstacles na nakapaloob sa UNCLOS mismo. Pero kinakailangan hanapan ng paraan. Oo. Maaari din naman na ang problema yung physical difficulty. Kasi kung iisipin natin, sabi ko nga sa'yo, nakadefine na yung West Philippine Sea. Kasama dyan ang ating Luzon Sea, yung territorial sea ng Bajo de Masinloc, yung ating EEZ, at saka yung maritime features ng Kalayaan Island Group. Sa mga tweet, huwag mong iitsapuera yun. Ngayon, ang physical difficulty nila dyan, paano mo susukatin yung individual na territorial seas ng mga features na nandun sa Kalayaan Island Group? 15 doon o higit pa. 4 lamang doon ang occupied natin. So yung 4 na yun, baka sakali, madali nating makukuha yung territorial sea nila. Kasi gagawa pa tayo ng archipelagic baseline. Aba, hindi naman biro-biro yun, RTR. Gagamit ka ng mga marine survey vessels. Meron kang mga divers, meron kang mga technical crew. 4 pa lang ang pinag-uusapan natin. Dahil tayong naka-occupy doon, maaaring hindi masyadong ganun kahirap. Bagamat gagastos ka talaga. Paano yung mahigit na 15? Ang maka-occupy doon ay Vietnamese, China, Malaysia, at iba pang mga ibang lahi. Paano mo susukatin yon? Kaya lang, hindi pwedeng hindi nila isama yon sapagkat bahagi siya ng definition ng ating West Philippine Sea. Pinakikilala ko sa kanila ngayon. Siguro doon sila nagkakaroon ng problema. Oo. Paano natin idodrawing? Ngayon, ang daming sumasatsat. Sabi ko nga sa'yo, ang dami nagpapaliwanag. Kinikilala pa nila dahil ex-justice ng Korte Suprema. Yung iba ay professor ng Universidad ng Pilipinas. Mga matatalino yan. Yung isa ay dating Commodore na ngayon ay Rear Admiral na. Bakit tayo mag-aaway-aaway? Ayaw nyo ba na opisyal nating ma-drawing yan para kilalanin ang buong bansa? Ibig ba sabihin magkakaroon ng advantage ang China sapagkat na-drawing natin? Dami kita ng magandang halimbawa. Sa Vietnam na isa rin sa mga occupants ng ilang mga bahagi ng South China Sea. Maraming claimants tayo dyan Na Pilipinas, China, Taiwan, Vietnam. Meron silang pinagtalunan ng China. Yung isang bahagi ng karagatan ng South China Sea na malapit sa kanila, tinawag ng Vietnam na Gulf of Tonkin. Matagalan ang laban yan. Nagtagumpay yan ang Vietnam. Ngayon, titingnan mo yung mapa ng South China Sea. Sasabihin ng Vietnam, pre, di ba nakasulat na Gulf of Tonkin? Ayaw ba natin na ganun din ang mangyari sa atin? Pwede sasabihin natin sa China, pre, nakasulat na West Philippine Sea. Nakadrawing na. Kagaya rin ng Gulf of Tonkin. Ano? Yon. O pre, nakasulat na yung West Philippine Sea mga pre. Oo. At dahil si Senador Marcoleta yung nagsulong nito, pasensya na kayo. Hindi kayo kasama sa credit.
Yun yung ayaw nila, yung naiitsapwera sila kasi mga KSP nga tong mga to. Kulang sa patid tong mga to. Di ba? Malinaw naman yung sinasabi ni Senador Marcoleta rito na kailangan mo talagang gawin yung mga legal na paraan at ma-overcome mo yung mga legal obstacles na nakapaloob doon. Yan yung pinapaliwanag niya. Yun yung ayaw nila na malaman ng taong bayan kasi nga alam na Senador Marcoleta na mahirap itong gawin. Pero mayroong paraan, maraming paraan. Gaya nga ng sinabi ng Senador Marcoleta, maraming paraan. O, di ba? O ano ba yung sinasabi ng mga pilosopo sa atin, ang mga philosophers natin? Kapag gusto, mayroong paraan. Pero kapag kaayaw, maraming dahilan. Yun. Malinaw naman yung sinasabi ni Senador Marcoleta na magagawa ng paraan. Di ba? Ang problema, ayaw nila ng paraan ni Senador Marcoleta kasi masasapawan yung mga ego ng mga ihudipuga ng mga tao na ito. Di ba? Yun yung ayaw nila. At yun yung katotohanan, mga tiyong. Ayaw nilang masapawan sila. Kaya, ayan, ang resulta, sisiraan nila at sisiraan nila yung mama. Diba? Ganun lang yun. Anong senador, ang sinasabi nila, RDR, nilalabang ko yung opisyal na pangalan ng West Philippine Sea. At pag ito ay naging opisyal, kahit kailanman wala na silang karapatan na maglayag doon at bulihin yung mga mangingisda natin, mga naghahanap buhay doon, mga nakatira. Ibig ko Doon sa sabihin, AIG. magiging matatag Oo. yung pag-aangkin natin ng bahagi na yun ng karagatan. Opisyal na nakikita sa mapa. Mas matatag ang ating paninindigan kaysa sasabihin mo lang sa akin, atin ito, West Philippine Sea. Sa lupa kasi meron tayong tinatawag na muhon na hanggang doon yung property mo, di ba? Pagka sa tubig, ano po ang magandang maging basihan? Kaya nga, may regular silang pasabi ng opisina ng UN Secretary General. Maski na yung UN General Assembly. O yung mga requirements ng ating mga coordinates. Kailangan isinasubmit nyo rito. O sabi nung ex-justice ng Korte Suprema, hindi na kailangan. O bakit ba? Hindi ko maintindihan sa kanya. Kaya sinasabi ko hanggang kaninang umaga, ito puro sat-sat lang itong mga ito eh. Ang UNCLOS RDR, hindi lamang isang international treaty na nagtatakda ng mga karapatan ng mga bansa. Nagtatakda rin siya ng obligasyon. Dalawang bagay yun. Yun ang mga professor daw ng Universidad ng Pilipinas. Ay hindi, may mapa na. At nag-submit na. Oo. Di ba niya alam na kahit ngayon pwede kong buksan sa magitan ng website, Division of Oceans and the Law of the Sea, DOALOS. Pag binuksan mo yun, makikita mo ano-ano ang mga materyales na sinabmit ng anong bansa at kailan. Real time, makikita mo. Bakit sasabihin niya na nagsubmit ng Pilipinas? Nakagawa ang NAMRIA ng mapa, pero hindi niya siguro naintindihan, administrative map ang ginawa nila. Yung administrative map ay isang mapa na tumutukoy sa mga political subdivisions ng isang bansa. Ano yung mga regions, asan yung mga probinsya, iba-ibang kulay pa yun eh. Yun ang administrative map. Yun ba yung mapa na sinasabi ng administrative order na isasubmit mo sa opisina ng United Nations? Hindi, subukan niya isubmit yung administrative map kung tatanggapin. Ibig sabihin, kapag nakapag-submit tayo ng mas akma at mas tamang dokumento, doon pa lang gugulong na Re-reviewin kasi ng re-reviewin ng IHO. Kasangkot yun. Merong checklist doon, titingnan niya kung pumasa lahat sa pangangailangan. Wala parang hinatulan na ho kayo ng mga kababayan natin dahil doon sa mga post na kayo daw ho ay ipinamimigay ninyo. Hindi siguro ang mga kababayan natin ang humatol sa akin. Mangilan-ngilan lang na nagpapanggap na kunwari nagmamahal sila sa kanilang bansa. Yon! Totoo yon! Totoo yun! Mangilan-ngilan lang yung mga trolls na bayaran dyan. Yun yung mga nagsasabi na chinator daw ito si Senador Marcoleta. Yun lang naman yun sila. Ilan lang naman yung mga yan. Gumagamit lang naman ng mga ng mga sirang cellphone.
Tapos, ginagamit nila para sa trolling. Ay, napanood ako niyan, ha? May napanood ako niyan. Yung mga fake engagement machines na ginagamitan nila ng mga motherboards na lang ng cellphone. Yung mga yung mga wala nang mga screens na cellphone tapos kino-connecta nila sa sa computer. Meron 'yan. Yun yung ginagawa ng mga troll farms. Mga bayaran yung mga yun, mga ganyan kagaya na wala namang nagbabayad sa atin eh. In fact, meron tayong regular na trabaho. Ito, libangan lang natin to sa YouTube, no? At hindi natin kailangan magpabayad ng kung kani-kanino. Hindi naman tayo patay gutom eh. Tama na yung kumita tayo ng minimum plus itong kikitain natin dito sa YT na hindi naman ganun kalaki. Kaya hindi natin kailangan magpabayad kung kani-kanino. Ito, personal nating tong suporta kay Senador Marcoleta. Sino kaya yung mga yan? Makikilala mo rin sila kung sino-sino sila. Grabe. Kasi ang hindi naiintindihan ng marami, mga kababayan, mga boss, mga amo namin, basta na lang kayo comment ng comment sa social media nang hindi ninyo nauunawaan kung ano ba talaga yung tunay na ipinaglalaban ni Senator Marcoleta. At kinakailangan nating matuntun, bakit ayaw ninyong ma-drawing? Kayo ang inutusan ng batas. Hindi ba kailangan sumagot kayo? Sagutin ninyo. Bakit makalipas ang 14 na taon hanggang ngayon, yung inihingi ng batas at ang kautusan na ibinigay sa inyo, bakit wala kayong ginagawa? Kaya sana gusto ko silang ipatawag eh. Patatawag ko sana sila. Pero I'm sorry, Senator, parang ngayon medyo parang gaslighting na yung nangyayari dun sa iba ninyong mga kasama eh. Kasi parang pinipersonal na kayo masyado, hindi na nakatuon dun sa mga issue, kakamukha lang nung halimbawa. Mangilan-ngilan lang naman yan. Kilala mo naman sila eh. Oo. Marami rito na nakakaintindi. Oo. Isa na ako doon. Ang mga caps natin na talagang nakakaunawa sa mga sinasabi nito ni Senador Marcoleta. Kasama kami doon, Sen. Huwag ka maglala. Nasa likod mo kami. Hindi kami kagaya ng mga bayarang trolls dyan na kailangang magpabayad para sumuporta. Kami hindi na. No need na. Sus, Ginoo. Hindi naman kami mga mukhang pera. At narito kami para ipagtanggol ka. Ang ilang na pinili nila na sasabihin na nating magpasikat na parang akala mo sila lang ang patriotic. Oo. Parang akala mo nagmamahal sa bansa. Pero ayaw naman nila akong samahan. Ayaw nila yatang magkaroon ng opisyal na pangalan na nakadrawing mismo. Hindi lang makita natin South China Sea. Gusto ko rin makita nakalagay West Philippine Sea. Ganito ang ginawa nila. Nagdrawing nga sila ng West Philippine Sea. Sila lang. At ito ay sinabmit nila sa tribunal. Pero yung drawing nilang West Philippine Sea, hindi nila sinama yung karagatan ng Kalayaan Island Group. Yun naman pala eh. Nag-submit kayo ng mapa, hindi nyo isinama yung Kalayaan Island Group tapos isisisi nyo kay Senador Marcoleta? Gonggong! Mga hunghang! Mga ipokrito! Mga supot! Hindi pala. Baka supot nga. Hindi natin alam ha. Baka supot nga. Ay, wala akong pinapangalanan dyan ha. Bahala kayo kung sino yan. Kung supot sila, bahala sila sa buhay nila. Sila ang hindi nagsama. Sila hindi nagsama. So, nagtaka ka ngayon. Ganon. Ngayon, nabanggit ang mga features na nasasakop ng Pilipinas. So, yung mga features ng Kalayaan Island Group, nakita ng tribunal, arbitral tribunal, na malayo, labas pala sa ating exclusive economic zone. So, gumawa sila ng drawing. At mula sa drawing na yon, nilagay nila West Philippine Sea. Kitang-kita mo eh. West Philippine Sea, puti yung kulay eh. Yung blue, na nandun na yung ibang features ng Kalayaan Island Group, blue na. Ibig sabihin, Hindi high nakasama. seas. High seas. Oo. Ngayon, nung unang tanong ko sa kanila, sino gumawa nito?
Ang gobyerno natin. Sinabit nila sa tribunal, kasama si Justice Carpio, nung isubmit yun. Ayun, sa panahon yan. Si panahon na si Pinoy pa yung presidente noon. Nung nagkaroon tayo ng standoff noon sa Baho de Masinloc. Yun. Nagkaroon tayo ng standoff against China. Ngayon, pumagitna dito yung US. Nagkaroon ng kasunduan na ipo-pull out yung Chinese Navy, ipo-pull out din yung PH Navy at pag-uusapan in a way na magkakaroon ng understanding. Ang problema, nag-pull out tayo ng Navy natin, hindi naman nag-pull out yung China. So, ang nangyari, China na ngayon ang may control sa Scarborough Shoal. So, sino ngayon yung nag-abandon na sa Scarborough Shoal? Di ba? Eh di yung gobyerno natin sa panahon ni Pinoy. Tapos, sasabihin ninyo na maka-China yung nagdaang administrasyon. Nung nag-submit kayo ng mapa sa tribunal, anong ginawa ninyo? Inalis ninyo doon sa mapa na iginuhit ninyo yung KIG. Kasi alam ninyo na malayo na yon sa tawag nito, sa pinaka-last na shore baseline ng Palawan. Kasi nasa, kung hindi ako nagkakamali, 274 nautical miles yata yung layo nun mula doon sa pinakadulong shore baseline ng Palawan. So, pag sinama nila yon, magbabiolate nga naman talaga sa UNCLOS, sa mga provisions ng UNCLOS. Kaya ang ginawa nila, inalis nila yung KIG. Ngayon, nung tinatanong ito ni Senador Marcoleta, nagmukhang kinakampihan ni Senador Marcoleta ang China. Kuno? Diba? Napaka-hipokrito ng mga supot na to. Daming mapa. Isa-isa nilang nilagay yung mga features ng Calayan Island Group para ngayon masukat yung layo niya sa ating archipelagic baseline. Nagtataka ako, nung isubmit nila yung drawing, wala yung karagatan ng Calayan Island Group. Sino ngayon ang naghiwalay? Ako o sila? Grabe to, mga kababayan. Di ba? Yung mga akala natin, so-called patriotic. Mag-ingat sila dyan. Baybayin mo yung EDSA kung hindi pa nila inalis yan. May mga digital billboard sila. Hindi ko nila lahat, mga ilan-ilan lang. Makikita mo sa digital billboard. Nandun ang kanya litrato. Malaki. WPS, sabi niya. Atin ito. Yun ang kanilang patakaran para ilaban ang atin. Yun yung patakaran nila para ilaban yung karapatan natin sa mga karagatan na sakop natin. Yung magpropaganda. Pero pagdating sa papel, zero. Kaya nga gusto ng mama na to na ayusin na yung mga papel para talagang kilalanin na tayo ng buong mundo na atin yung West Philippine Sea na iyan. Kasi yung teritoryo natin sa Calayan Island Group, sa atin naman talaga yan. Atin yun. Walang pwedeng kumuha dyan, maliban na lang kung lusubin tayo dyan tapos matalo tayo. Syempre, papayag ba tayo na magpapatalo tayo dyan kapag nilusog tayo dyan? Hindi. Ipaglalaban natin dyan, atin yan eh. Yun na hindi nyo maunawaan. Kailangan nating gawin yung legal na paraan para talagang mas tumindi or mas tumiba yung ating paninindigan na atin iyan. Puro propaganda. Ako ang gusto ko, tahimik. Opisyal. Pero opisyal nating itala. Yun. Pagtulong-tulungan natin. Malay nyo ako rin makatulong sa munti kong kakayahan. Kasi, baka hindi nila alam, high seas na pinag-uusapan, RDR eh. Ang daming legal obstacle. Sabi ng tribunal, hindi nyo basta-basta may enclose yung Calayan Island Group. Kasi sa layo ng bawat isa, malalabag ninyo kanya yung Article 89. Alam mo ba kung ano yung Article 89? Ano po yun? Ito yung high seas. No one
can appropriate the high seas. Tatawid ka eh. Nasa high seas na sila eh. Pagkatapos, meron pang Article 7. Hindi mo magagamit kanya yung straight baseline. Mawawala ka sa general direction ng iyong coastal shape. Meron pang Article 47. Sabi ng Arbitral Tribunal, hindi mo rin mamimit ang requirements ng land to water ratio dahil masyadong magkakalayo. Ito yung mga legal obstacles. Yeah. Pero ako, sa konti kong nalalaman, dahil tayo nagbabasa talaga, may pangyayari sa mundo, may mga bansa sa mundo na gumawa ng paraan. Kung hindi nila alam, Ipipresenta niya yun. sasabihin ko sa kanila, dahil ako gusto ko makatulong eh. Mm. Pagkatapos ako pang sasabihin na, ano yung sabi mo? Senador. Senador. Nakakatawa itong mga taong ito. Hindi ba masyadong political na ngayon imbis na unahin ang interest ng bayan? Mangilan-ngilan lang naman. Oo. Siguro, masyado sila nakapokus sa 2028. Hindi bale, yung mga tao, alam na nila. Oo. Ito problema. Alam na nila. Ako, nararamdaman ko, alam na nila. Ang problema na Alam na namin yon, Sen. Matagal na. Kaya ayaw naming ayaw naming magpa-impluwensya sa mga binabalita ng mga mainstream media ng mga bayaran. Lalong-lalo na ayaw din naming magpa-impluwensya sa mga troll armies na nagkalat dyan sa social media. Alam namin yan na talagang propaganda lang talaga yan. Kasi nga, mga supot ayaw magpa-take over ng ng kanilang sinasabing credit. Ayaw nilang masapawan sila. Gusto nila sa kanila yung credit lahat. Eh ngayon, ang maboka dito, yung maboka lang talaga, maboka. Mabunganga, ika nga. Eh si Senador Marcoleta kasi nga nasa katwiran siya eh. Yun ang ayaw nila. Yun yung tipong ayaw nila na magsasalita itong mama na to kasi nasa katwiran at maiitsapwera sila ng mga tao. Mga supot kasi. Alam na namin yan, Sen, na mga supot itong mga ito na talagang bumabati ko sa'yo. Mga supot yan? Bako? Ew! atin ngayon, Sen, yung 8 buwan na. Yung flood control na yan. Hindi. Sabi, may ipapakulong na malalaking tao. Nakulong si Senator Bong Revilla. Mabukod doon, yung mga malalaking isda talaga na ine-expect ng tao na sila talaga yung dapat may pananagutan dito. No, ang puntuhan natin dyan, yung humaba ang panahon, ginagawa lahat ang paraan para mailihis sa katotohanan ang dapat puntahan. Baka paabutin nila ng 2028 yan. Maaari. Pero sabi ko nga sa'yo, ang taong bayan naghihintay. Ang taong bayan naghahanap ng kasagutan sa napakaraming tanong. Hindi lamang simpleng tanong ito, RDR. Saan na po napunta ang kabangbayan? Nanilimas. Nilimas. Yan po ay nakalaan para sa tao. Bakit po nilimas? At ngayon wala kayong maibigay sa amin na kasagutan. Kailangan bang humaba ng humaba yan? Yun lang ang pinupunto ko sa bawat i-call out ko kung sino man ang dapat na managot dito. Hindi ko sila tinitira ng personal. Mali ang sinasabi niya na Personal. paborito ko siyang tinitira. Hindi. Ang pagtira ko ay pagpapaalala kung anong dapat mong gawin. Dapat ikaw ang namumuno ng komite na siya ang nakatutok dito. Nakita niyo ba kung tumira ako ng personal? Hindi. Pinapaalala ko, ba't hindi mo tinawag si ganito? Si ganito, tsaka si ganyan. Napakarami nito. Personal ba yun? Hindi. Pinakikita ko, pinaalala ko sa kanya sapagkat ito'y sagutin mo sa taong bayan. Ang buong akala ko nun, magkasangga tayo eh. Ang hanapin natin, malalaking isda. Sinabi ko na sa'yo, hindi sapsap ang ating tinutukoy dito. Hindi butete. Yung may utak dito. Sino yung mga utak dito? Sino yung malalaking isda? At sinabi mo rin, nanindigan ka kung nasaan ang ebidensya. Doon natin tutuntunin. Sen, nasa na si Gutesa ngayon? Nawala parang bula. Ganun ang ginagawa nila eh. Lahat ng titindig na magmamalasakit para sa taong bayan, para maapuhap natin ng katotohanan kung sino talagang may sala dito, ganun ang ginagawa nila. Yung 18 Marines na tinawag pa nilang 18 Marites, bakit hindi man lang naimbitahan ni isa sa kanila? Okay, nangako ngayon.
Dahil kahapon, do sa aming pagtatanungan, na wala na siyang maisagot na mabuti, hanggang sa aking palagay, umamin na rin na kailangan talagang tawagin. Hindi lamang yung 18. Maliban pa sa 18, meron pa akong mga binanggit na mga crucial na pangalan sapagkat ito'y pagmumulan ng mga ebidensya. Para sa ganoon, magawa natin yung ulat na gusto nilang gawin na sa ngayon isa pa lang ang pumipirma. Partial report. At ang gusto pa nila pumirma ako. Paano ako pipirma sa isang partial report at hindi pa naman natawag ang lahat ng dapat tawagin? Kailangan nating buuin muna. So nangako sila. Payag daw siya. Nabuksan muli. Nung tinanong kung kailan, o hindi na naman nakasagot. Pero ang taong bayan nakikinig. Ang taong bayan nakikita. Hindi ako namemersonal. Ang aking gustong mangyari, gawin mo ang pananagutan mo. Sapagkat ang taong bayan naghihintay sa iyo. Ngayon ho, dahil sa nangyayaring gera dyan sa Middle East at talagang sumipa ang halaga ng petrolyo, sa palagay niyo ho ba kung yung mga nakorap na pera na yan, naitipid natin, meron sanang pang tulong? Sana hindi ganyan kalaki siguro ang epekto. Oo. Maaring maapektuhan tayo, ngunit kung walang nangyaring ganito, nakahanda sana tayo. Hindi sana ganyang kahapdi ang maaaring ihampas sa atin ng problemang kinakaharap natin. Ngayon, parang hubad ang tao sa nakaambang mga panganib. Hindi lang pang-ekonomiya ito Sa lahat ng bahagi ng ating national life, tatamaan tayo rito. Yeah. Transportation, agriculture, manufacturing, industries, lahat Lalong-lalo na yung mahihirap. Sana hindi nangyari ito. Merong tayong kahandaan sana. May sapat tayo sanang pananggalang. Bagsak ang ating ekonomiya. Tsaka darating ang ganitong klaseng problema. Ito yung aking inaalala. Pagkatapos, maghahalok-kip-kip pa ng mga kamay. I-delay, foot dragging. Bakit? Sinong kinatatakutan mo? Sino sinasalag mo? Saan mo gustong dalhin ang pag-uusap na to? Nahalata ng tao ito. Hindi ako namemersonal. Ngunit palagi akong magpapaalala kahit sino man ang tamaan. Sapagkat ang aking tinutukoy palagi, yung direksyon papunta sa ikahanap ng lahat ng may kasalanan sa nangyaring ito. Masyado raw ho kayong obsessed. Nabanggit niya pa doon sa isang interview na parang napupugian yata kayo sa kanya or mas pogi yata siya sa inyo. Parang ganon. Hindi naman itsura yung batayan dito Performance po, performance. Alam mo, kahit pangit ka, kahit pangit yung itsura mo, kung magaling ka namang pumerform, talagang mamahalin ka. Nasa performance po yan, Chong. Wala po yan sa itsura. Pogi ka nga, madali ka namang lumambot. Aray! Diba? Di bale ng pangit, basta high performer. Diba? Obsess ako hindi dahil sa kanyang katauhan. Obsess ako doon sa ikagaganap sa tungkulin na hinahanap sa kanya ng mamamayan. True. Talagang ako'y magbabantay pagka doon. Nakasalalay dyan kung paano natin ibabawi ang nangyari sa ating mga mamamayan. Yung pagkakalimas ng ating kabangbayan. True. Yun ang binabantayan ko. So, obsessed kayo? Obsess ako kung ang pag-uusapan ay yung pagganap ng dapat na gawin niya alang-alang sa bayan True. at sa mamamayan. Tama naman yun para sa interes ng Pilipino. Bilang Pangulo, mensahe nyo ho sa mga kababayan natin na patuloy na sumusuporta, naniniwala ho sa inyo. At yung siyempre yung mga tagapagtanggol nyo ho sa social media dahil siyempre nasaktan din ng marami sa kanila na tinawag kayong tsinador. Ano ang masasabi nyo doon sa mga supporter ninyo? Ang importante ay magawa natin ang lahat ng ito. Ano man ang ibato nila sa atin. Kung halimbawa nagagalit sila sa ginagawa kong yan, wala akong magagawa. Ayun ang tungkulin pong ibinigay nyo sa akin. Kaya po ako nandito. Kaya ako po nagpapaalala sa inyo, huwag na ninyong intindihin kung anong binabato sa akin. Ang intindihin po ninyo ay ang inyong kapakanan na kailangan po nating ilaban sa lahat ng pagkakataon at kahit saan tayo makarating. Maraming salamat, Senator Marcoleta. At Yon. Tama naman yon. Actually, Sen, hindi naman kami masyadong nasaktan kasi nga hindi naman totoo Hindi totoo yun. Yung mga banat nila sa'yo, wala yun. Hindi kami nasaktan doon. Yung nasaktan yung mga binanatan mo.
Sila yung nasaktan, Sen. Pero kami, hindi kami nasaktan. Tuwang-tuwa nga kami kasi kayang-kaya mong ipagtanggol yung sarili mo kahit wala kami sa likod mo dyan eh. Pero siguro kung nasa likod mo kami habang binabanatan ka, eh baka kami na yung bahalang bumanat. Umupo ka na lang sa podium mo. Di ba? Ganun lang yun eh. Pero hindi kami nasaktan doon. Never kami masasaktan kasi alam namin at nagtitiwala kami na talagang kayang-kaya mong ilaban yung tamang katwiran na aming inaasahan sa iyo. Kaya hindi ho kami nagsisisi na ibinoto ka namin dahil nakikita namin ang resulta sa mga ginagawa mo at nauunawaan namin ang lahat ng mga nais mong ipaunawa sa amin. Makaka-assure ka, Senator Marcoleta, na hindi ka namin iiwan sa ere. Dahil nakikita namin sa iyo yung pagiging decisive mo na senador. Actually, mas magaling ka pa ngang mas magaling ka pa ngang mag-decide eh kaysa sa pangulo natin na sipunin eh. Ha? Mas bilib ako sa performance mo. Kaysa naman dun sa sipunin, uhugin mong presidente. Ha? May crisis sa Middle East tapos nagpunta ng US. Di ba? Tapos sasabihin, walang eroplanong lumilipad. Bakit? Walang dagat? Lawak-lawak ng dagat. Ang dami nating asset na pwedeng ipahiram. Andyan yung mga asset ng Philippine Navy. Bakit hindi natin gamitin? Kung pagdidesisyonin mo dong si Senador Marcoleta, eh baka nga mas maganda pa yung resulta eh. Diba? So, yan, mga Kaps, hanggang dito na lamang po ang ating segment at maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa dulo ng video na ito. At sana po ay huwag niyong kalimutan na i-share yung mga videos natin sa ating mga Kaps. At mag-comment po kayo para sa susunod na video ay ma-shoutout po namin kayo. At huwag niyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo para sama-sama po tayong magtalakayan dito sa ating channel. Muli po, ito po si Ingo News Commentaries at your service. Hanggang sa susunod po.